Ayan, magandang araw po muli. Tayo po ay magluluto ng... magluluto po tayo mga kaibigan ng sinigang na baka. Namiss ko kumain ng sinigang na baka. So, bumili po tayo nung tayo po ay nag-grocery. And then... today, lulutuin natin. So, na-boil ko na po yung laman ng baka nang sa ganun matanggal po yung mga excess na dugo. At saka yung taba. Actually, wala naman po taba yan, pero syempre, meron at meron pa rin po yan, excess fats. So, napakuluan ko na po siya and then hinugasan ulit. At, ayan, meron po tayo ditong mga isasabay na sangkap. Maglalagay po ako luya. Ano po yan? Ang tawag nito? Choice po natin kung gusto natin maglagay ng luya. Pero ako kasi mas gusto ko ng may luya pag sinigang. Even naman sa nilaga, pagka yung unang kulo, kasi nagtatapon po talaga ako ng unang sabaw. And then yun ngayon, hinuhugasan ko muna. Nilalagyan ko siya ng luya. And then, pagka pinakuluan ko, o pinalambot yun, hindi na po naglalagay. Pero ngayon, dahil sinigang po ang aking lulutuin, maglalagay po ako ng onting luya. And then, beef cubes. At sibuyas. And then, kamatis. So, isasabay natin sa pagkulo yung paglagay po natin ng patis para magkalasa na po yung ating meat. And then, meron po tayong buong paminta. So, yan, isasabay ko po lahat yan. Ilalagay natin dito sa ating pressure cooker. So, mamaya, ilalagay natin yung gulay. Kangkong at saka Baguio beans ang ilalagay ko. Mas masarap sana kung may sariwang gabi. Yung laman ng gabi, pero wala po tayong available. Antayin po natin, baka dumating yung naglalako ng gulay, just in case makakabili po tayo. So, ayan, i-start ko na pong hiwain muna. Actually, hinahiwa ko na yung dalawang sangkap, yung luya at saka yung sibuyas. Naglagay po ako ng 3 sibuyas. Mas gusto ko kasi, pag mga sabaw-sabaw, mas maraming sibuyas. And then, gagamit tayo ng 3 malalaking kamatis para mas sumarap. So, ang paglalagay po ng mga sangkap, katulad po ng luya, ay choice po natin yan kung ano po yung mas masarap sa ating panlasa. So, ayan. I-chop ko lang po ng mga siguro 4 itong ating kamatis. And then, mamaya ilalagay natin yung siling green, Baguio beans, and kangkong. Ayan. I-chop ko lang po si kamatis ng kahit na 4 lang. Kasi, then ilalagay natin sa pressure cooker. At yan po isasabay natin sa pagpapalambot ng ating beef meat. So, natutuwa na naman yung ating mga anak at gusto po nila ang sinigang na baka. And then, ito, pagsabay-sabayin ko na po itong ilagay sa ating pressure cooker. Ayan. And then, maglalagay po ako ng pamintang buo. So, napakadali po lutuin. Pagsama-samahin lang po sa isang kawalik, ay isang kaldero kung wala po tayong pressure cooker. Yan. And then, basta importante lumambot. Lalagay ako ng patis. Sa ganon, magkalasa na po yung ating meat. And then, ito, lalagay na natin yung laman ng baka. Okay. So, ganon lang po kadali mga kaibigan. Lutuin ang sinigang na baka. Palambutin and then titimplahan. At lastly, yung mga gulay na nais natin isahog sa ating sinigang na
Ayan. So, isasalang ko po muna and then update ko na lang po kayo kapag lumambot na siya. Okay. Ayan na mga kaibigan. So, napalambot na po natin yung laman ng baka. Ayan. Nadurog na rin kahit papaano po yung kamatis at yung ibang pampalasa na inilagay natin. Maliban lang po doon sa ating luya. So, mag-a-add lang po ako ng onting asin kasi naglagay po tayo ng patis kanina. So, asin lang po ilalagay natin. Yan. And then, susunod ko po yung mga gulay. Pagsabay-sabayin ko na po yung ating mga gulay. Total pareho naman po sila madaling maluto. Yung ating Baguio beans at saka kangkong at yung siling green. So, ito po yung ating mga gulay. Lalagay tayo ng 3 siling green at saka yung Baguio beans. So, 3 siling green at saka Baguio beans at kangkong. Yan. And then, ilalas po natin ilagay yung ating pampaasim. Yan. So, mas gusto ko kasi maraming gulay. Kasi yan ang una kong kinakain, mga gulay. Ayan, yung ating Baguio beans tsaka siling green. And then, tatakpan ko lang saglit para mamaya, mga 2 minutes, ihalo natin. At titikman kung okay na po yung lasa. So, ayan na, pwede na po yung ating gulay at tinikman ko po at okay na po yung lasa. So, ilalagay ko po yung ating pampaasim na with gabi. Wala kasi ako nabiling laman ng gabi. Mas masarap sana yung malapot. So, yan. Mamaya, for sure mag-a-add pa ako ng isa pang ganito. Depende. Kasi, mas gusto ng mga bata yung maasim. So, okay na po yung ganyan na pagkaluto ng gulay. Gawa na mainit po yung ating pressure cooker. So, magko-continue po yan na maluto. Ayan. Done na po yung ating sinigang na baka. Ayan. Mix lang natin onte yung ating sinigang mix with gabi para mag-distribute yung kanyang powder at matunaw. Okay. So, tayo po maglalagay na sa container para po makakain. At anong oras na po? Ayan. Sarap. Diba? Tama lang po yung pagkalambot ng laman ng baka. Ayoko rin po kasi yung over na, yung naghihiwa-hiwalay. Nawawala po kasi yung lasa ng karne. So, ayan. Kahit mainit, hihigop po tayo ng sabaw. Diba? So, hindi ko na po hinati yung Baguio beans. Nasa ganun, pareho lang sila ng haba nung aking pagkat ng kangkong. So, kasi may kangkong. Ayan. Dagdagan natin ang onting sabaw. So, ayan na po ang ating sinigang na baka. Kain na po tayo mga kaibigan. Mainit. Mainit yung mangkok. Ayan, ready to serve na po ang ating ulam for today. Sinigang na baka. Makakahigop na naman po tayo ng sabaw at puro po prito ang mga ulam suggested ng mga bata. So, for today,
magluto po ako ng sinigang na baka para naman po makahigop ng sabaw. Ayan, kain na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po. God bless us all. Mega loud shout out po sa Team Promote, Team Bakbakan, sa Plant Lovers Group, at sa lahat po ng kaibigan natin sa YT World. Thank you. Maraming salamat po sa suporta. Ayan, ingat po palagi. God bless. Bye-bye.